Mga kaibigan, magandang araw na naman po sa ating lahat. Sa araw na ito mga kaibigan ay may ibabahagi ho ako sa inyo tungkol po sa connector or SC connector mga kaibigan. Kung kayo naman po ay gumagamit ng Mediacon fiber cable, ang video po na ito ay para po sa atin lalong-lalo na sa mga kaibigan natin dyan na baguhan pa lamang po sa business na ito. Makita po ninyo sa screen mga kaibigan, yung kadalasang gamit natin ay yun pong tinatawag nila na butterfly, connector butterfly. Kasi habang tumatagal ay mas lalo pong nagtaas yung presyo po mga kaibigan, parang aabot na po ng 85 to 100 pesos bawat isa, depende yan sa tindahan. Pero sa Shopee ay mabibili natin yan, tumaas nga po, nasa 70, so talagang napakamahal na po mga kaibigan. Kaya naghanap po tayo ng paraan para tayo ay makamura lamang, makaless po tayo. Kaya ang connector na ito, yung atin pong pinalit dun sa butterfly po mga kaibigan na connector. So sa atin pong pagpapatuloy, ay gusto ko lamang pong i-shoutout lahat po ng ating mga kaibigan dyan, na pa-member po sa pa-shoutout po natin mga kaibigan. Akin lamang pong i-shoutout si Sir Jill Suelo at saka si Mr. Hype at saka si Sir Joel at saka si Sir Orlando po. So sila po yung mga kaibigan natin na nagstay po sa atin pong pa-shoutout mga kaibigan. Kung gusto niyo naman po na magpa-shoutout, again, mag-join lamang ho kayo sa membership ho natin. Meron pong join button sa cellphone ho ninyo. Makita ho ninyo dun po sa mismong logo ho natin sa YouTube channel natin mga kaibigan. Malapit lang dyan. May join button po dyan. At napakamura lang din naman po ng atin pong monthly ho doon. At yun po ay talagang nakakatulong sa atin pong YouTube channel. So ngayon mga kaibigan, again, ibabahagi ko sa inyo. May tutorial ho tayo step by step. Ipapakita ko sa inyo actual yung akin pong ginagawa. Kung paano po siya i-splice yung pong bagong connector na sinasabi ko nga po. Again, hindi po ito bago kasi marami pong gumagamit nito. Pero yun lang ay hindi ho natin makikita sa YouTube. Siguro baka ako ang pinakauna na Pinoy na maggawa po ng tutorial ng pag-splice ho nito. Pero hindi ako sure mga kaibigan kasi yung hinahanap ko sa YouTube kasi kadalasan ay mga foreigner, Hindi ko nakitang meron pong gumamit nito na Pinoy. Pero yun nga, again, hindi ako sigurado kung meron man. Kung meron man, wala pong problema doon. So ngayon may bigan, ito ang video. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ho natin ginawa. Kaya actual ho talaga yung aking pong ibabahagi sa inyo ngayon. At nang sa ganun ay masundan nyo po at makita nyo po. At talagang napakadalit, napakasimple lang din naman yung pag-splice ng bagong connector na atin pong gagamitin sa araw na ito. So ito yung ibig kong sabihin mga kaibigan na nag-switch tayo from connector na butterfly din yung tawag nila nito. Ito. So yun yung sinabi ko kanina na medyo mahal na. So nag-switch tayo dito mga kaibigan sa connector na ito. Ayan. Ilalagay ko na lamang again yung description, yung link sa description natin, or kung sa Facebook mo na kayo nanonood, lagay ko lamang sa mga kaibigan, sa taas, yung link para mabili din ninyo. So ngayon, simulan natin yung splicing nito mga kaibigan para alam niyo din po kung ano yung ating gagawin. Ito yung dapat natin na ihanda. Ito yung fiber cleaver, ito may bigan, at saka ito na yung kanyang pang guide niya dun sa fiber natin. Magkatulad sila nung manual fusion, mechanical fusion pala, pero magkaiba sila ng sukat. So ito yung pinaka-importante na meron tayo, So ito dapat meron din tayo nito para i-testing natin mamaya, pero hindi na natin siya reading pa mga kaibigan, Kaya ito makita ninyo, marami yung binili ho natin. So, ayan, yung unang gagawin natin, kuha tayo nito. Ito yung gagamitin natin na fiber po mga kaibigan. So, pasok lamang. Same din ng butterfly, kung ano mang, wait lang mga kaibigan, naputol. Kung ano mang gamit natin na ay ganun din yung sukat niya hanggang dito, depende po sa atin. So ayan. Tapos next natin na gagawin is kukunin na natin tong pangsukat niya. So dito po natin ilalagay ito mga kaibigan, saan na yun banda. Okay, so wait lang mga kaibigan check ko po muna para hindi tayo magkakamali. And dito sa likod, ayan. Tapos lagay natin dito itong fiber, lagay natin dito.
palusot lamang natin yung fiber sa ilalim, yung blue, para makuha yung kanyang ano. So ayan po maibigan, makita nyo po dyan. So dyan po banda ilalagay natin yung fiber cable. Tapos yan, i-close natin yan. Tapos dahan-dahan naman para matanggal yung nakabalot dyan na blue. So kung meron mo kayong alcohol, ayan, gamitan nyo po. Pero dahil tutorial lamang ito, pwede na natin kamayin to maibigan. Ang importante, wala na po yung blue dito sa fiber po maibigan, ano. So pagkatapos nyan is dito naman po tayo, itong fiber cleaver, ito, gagamitin natin to. Tapos yung sukat niya naman dito is lalagyan na pala natin siya nitong ano, wait lang, ito maibigan, ito ilalagay natin dito. Okay, so ayan, lapit natin, lagay nyo dyan. Oops, lagay natin dito. Pasensya na maibigan at ayan. Okay, so makita nyo, ayan. Yan na siya. Tapos close natin. Lock natin dito. Okay, so ayan, nakalock na siya. Katulad din ng ano, fiber maibigan na ginagamit natin. Okay. Wait lang, sana yun. Okay. So, ito maibigan, itong may kunting ano dito, ito, huwag niyong tanggalin yan kasi gamit yan na pang lock, tulad nito. Ayan, Ito ang ibig ko sabihin, itong bulilit na ito, yan. Huwag niyong tanggalin yan kasi pang lock yan dito. Okay, ganyan yan. Tapos, wait, kunin natin to ulit. Makita nyo po dito maibigan, ito, dito natin yan ipapatong dyan. So, kita po ninyo, nakapatong na siya. Gagamitan natin ng cleaver ngayon. Ito na. So, sana ay masundan ninyo. So, ayan na po maibigan. So, yan yung kanyang tamang sukat. So, pwede siyang kamayin. At pwede din naman na isarado natin. Okay, so, push lang natin sa baba. Ayan. So, open natin. At ito yung problema maibigan minsan kasi dito siya naputol, hindi dito sa eto. So okay, so yun yung isa sa mga ano lang natin, ibantayan natin. At least nakita natin maibigan kung ano yung mga magiging problema pag tayo ay nag-splicing mga kaibigan, So yung gagawin ko ngayon ay ulitin ko naman po siya na ulitin ko yung ginawa ko kanina. Ayan. Tapos sukatin ko ulit nito. Ito sa likod. Dito maibigan. Okay. Ayan, ganyan. Tapos close natin para mabalatan natin yung blue. So, ayan. Okay na yan. Lagyan natin to ulit mga kaibigan ito. So, make sure na tama yung pagkalagay natin. Ayan. Tapos, close natin. Okay. So, ayan. So, close din natin tong na ito para malak siya. Para hindi agad po siya matanggal. Okay. So, ayan. Balik tayo dito. Eto maibigan, balik tayo dito sa black. Eto Yan, nakita naman po ninyo. Diyan natin ilalagay yan. Tapos, yung ginagawa ko na lang, kapag ganun yung nangyayari, lalong-lalo na kung nasa taas ka, so, kinakamay na lamang, ginaganyan lamang, O, ayan, putol na putol po siya. Ayan. Okay, pwedeng kamay na lamang, naputol na siya. Pero, actually, hindi siya advisable, pero kung matagal na po tayo sa pag-splice, mga ibigan. Mas, para sa akin kasi, mas madali din siya. Okay? So, ayan. Ito na yung tamang sukat niya. Ayan po, mga ibigan, tamang sukat niya. Ngayon, kukunin natin itong connector na ito at ipapasok na natin siya. So, okay. So, papasok natin siya, maibigan. Wait lang. Oops. Okay. So, ayan, maibigan. Napasok na po yan, Hindi ko makita kung
na-bend siya. Kasi sa connector po maibigan, di ba, mabibend po yun. Pero dito, parang diretso lang siya. Malalaman natin to ngayon. So, ilalak ko na yung blue. Ibaba mo lang yung blue. Wait lang. So, wait lang maibigan ha. Baliktad, parang baliktad ata. So, wait lang maibigan, ulitin natin. Sana ay hindi tayo nagkamali. Tapos nyan is wait lang maibigan. I-sureball natin to. Lagay ko lang ulit yung para sureball tayo. Sukatin ko ulit mga kaibigan kung hindi ba ako nagkamali. Ayan, hindi siya naputol. So, try natin ulit mga kaibigan na ipasok ito. Ito yan. Okay, so pasok lang natin. Ayun pala. So, diretso na siya. Hindi nga siya nag-bend. May konti palang nag-bend pala siya kaunti mga kaibigan, Okay, so ilock natin. Ayan, yung blue. Lock natin yan. Oops, wait lang mga kaibigan, parang nasobrahan ata. So, ayan, nakalock na siya. Tama pala. So, down na natin to. Yung blue yan, nakalock na po yan mga kaibigan. Dito naman sa kabila, parang ayan. So, lock na. Tapos, pagkatapos yan mga kaibigan, kapag na-lock na po yan, eto, i-press lang natin to, kukunin natin to, eto. Kasi ito yung maglalak, itong puti o white na ito na nakapatong. So, ayan, press lang natin. Tapos, ayan, tanggal. So, dapat na ito itong tanggalin para malak yung fiber sa ilalim. So, di mo na siya kailangan pang ganintuhin katulad nung connector. I mean yung butterfly. So, ayan. Ngayon naman, testing natin kung tatago sa kabila. Dito po mga kaibigan, ito. Try natin ngayon. Okay, so balitan lang natin konti. At sa ganun ay malalaman natin kung tatagos ba ito. Kung tama ba yung ginagawa natin. Okay, so huwag na natin balatan. So, try natin ngayon maibigan kung tatagos dito sa kabila. Ito, yung fiber na to. Gamitan natin ng laser. So, ayan maibigan. So, try natin. Ayan. So, ayan maibigan, kung napapansin ho ninyo, ayan tumagos po siya. Ayan. Ayan. Actually, kung ito yung gagamitin natin maibigan, napakalakas ho ng laser niya. Ayan. Ayan Mas madali po kasi siya kaysa doon sa etong butterfly. Eto maibigan. Pero yun yung napansin namin na maganda talaga yung laser na labas niya sa laser. Pero hindi ko alam sa mga matagal na gumagamit ng neto at nitong butterfly. Hindi ko rin alam sa kanila kung ano yung experience nila. Basta maganda yung experience namin dito sa connector na ito kontra dun sa itong mga butterfly na ito. Ito maibigan. Pero matagal din kami gumagamit nito Yun nga lang ay siguro na baka na baguhan lang kami. Nabaguhan lang po maibigan Pero ito nga yung isa sa mga gamit na namin ngayon. Mas mura siya. Kaya sigurado ako kapag ito ay magiging known or magiging marami nang gagamit nito, sure ako na magmahal din ito. Kaya kung maaari ay bibili tayo ng mas maramihan para hindi tayo maabutan ng para hindi na po hindi tayo maabutan ng tawag dito, yung mawala na ng connector or magiging out of stock na yung nagbebenta nito. Okay? So, ayun. Sana ay nasundan ho ninyo yung atin pong tutorial mga kaibigan about po sa connector na ito.
So, ganun lang siya kasimple ha, pero natagalan tayo nga kasi hindi po maiiwasan yung ganung sitwasyon na minsan ay kasi lalo na kung baguhan nun tayo ay hindi ho talaga magiging perfect agad. Maliban na lamang kung araw-araw na ginagawa natin yon, mas madali sa atin. So, yun kasing lineman ko yung gumagawa nito at ako ay nagde-demo lamang po. So, hindi ko kasi ito araw-araw na ginagawa. Kaya ay minsan, yung video natin kanina, o yung tutorial natin ay medyo matagal, So, yun lamang po. Balik tayo mga ibigan. So, ganun lamang po kasimple mga ibigan ang pag-splice ho ng bagong connector na akin pong binabanggit kanila lamang o yung napanood ho nyo sa video tutorial ho natin. So, again, sa lahat po ng ating mga ibigan dyan na bago pa lamang sa ating pong YouTube channel, huwag ho nyo kaligtaan na mag-subscribe, mag-like ng ating video, mag-share ho ng ating video mga ibigan, at mag-hit or mag-click po ng ating pong notification bell para po kayo ay magiging aware sa lahat po ng ating pong mga bagong tutorial. At sa lahat po din po ng ating mga kaibigan dyan na pabalik-balik na ho sa YouTube channel natin na hindi pa nakasubscribe, mga kaibigan ay pasubscribe naman po bilang papasalamat din po sa lahat po ng ating pong ginagawa or pinapakitang mga video po sa inyo. So yan lang po ang ating pong ibabahagi sa araw na ito. Magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.